Okay na. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Holy Spirit, Lord, muli Panginoon, nandito kami sa iglesia ng sambahan, Panginoon, ng patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. Patuloy niyo kaming samahan sa aming pagsamba at pagbibigay sa inyo ng pasasalamat sa isang linggo naming pinagkaloob niyong kalakasan, biyaya, at mga pagpapala, Panginoon. Lord, sa magang ito, Panginoon, pangunahan niyo po ang aming pagsamba na ito. Kayo po lamang ang aming itataas, pagpupurihan sa mga oras na ito, Panginoon. At muli niyo kaming samahan ang aming praise and worship na maghatid sa inyo ng aming pag-aawitan. Kailan po, Panginoon, ang aming papupurihan at patuloy na aming itataas sa mga oras na ito sa inyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Let's give God our highest praise. Come on. Lapakan natin Panginoon. God is good. And all the time. God is good. And all the time. And let's just continue. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen, amen, and amen. So umagang ito, let's set our hearts into worship sa ating Panginoon. Let's just come sa presence ng Panginoon sa mga oras na ito. If right now we don't feel like we want to worship, or this morning, feeling natin we don't have the energy, we have this so much problems, ang dami nating dinadala. This day is gonna be our rest in the hands of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So lahat ng dala-dala natin sa umagang ito, for the past days, for the past few weeks, let's just lay it down sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga oras na ito. And let God move in this place, move in our hearts, in our lives today. And we will all declare His goodness, His faithfulness sa buhay natin. Amen. Sumigawan ng amen ang pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. And now we're on the last Sunday of January. Napakaraming nangyayari for the past few weeks. But the Lord remained faithful. Amen. Amen. Hallelujah. We give you praise, Lord God. We give you glory and we give you honor right now, Jesus. Patuloy mo kaming samahan, Lord God, sa mga oras na ito. And let Ikaw siyang patuloy na maitaas, Lord God, and move freely, Lord God, in this place and in our hearts right now, Jesus. Ang lahat na ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy namin itinataas sa dakila mong pangalan, Kristo Jesus, ang lahat ng anak ng Panginoon ay sabi na, Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! Napatuloy tayong mamawin sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strong walls are broken. Nothing is impossible to you, O Lord. All declare, I'm not gonna live. Not gonna live by what I see.
church. I believe
Palakpakan natin ating Panginoon. Let us continue to worship Him in spirit and in truth with joy in our hearts today. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Let's continue worshiping Him. Yes, Lord God. Hallelujah. It is indeed, Lord God, as we sing this song, Lord God, we declare that you are worthy of it all, Panginoon. From all the praises, all the worship, all the honor, Lord God. Ito'y para sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo, Panginoon. Again, church, if we have this prayer, pinangahawakang prayer right now sa Panginoon, atin siyang ilagay sa paano ng Panginoong Jesucristo sa mga oras na ito. Because again, prayer is powerful, amen? Amen, and God hears our prayers. So if God has given you this desire in your heart right now, lift it up sa Panginoon. Itaas natin sa Panginoon sa mga oras na ito. Dahil ating Panginoon ay tapat at mabuti. Amen? Tapat sa kanyang mga pangako. From all the promises, God say yes. Ang ating gagawin ay ang magsabi ng Amen. Amen? Amen. Hallelujah. We'll continue to worship you, Lord God, in spirit and in truth, Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the cast their crowns before the Lamb of God and sing and all the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all cast their crowns before the Lamb of God, and we sing, you're worthy of it all. Yes, Jesus, you're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints, hallelujah. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb. Come on, church, let's all declare you are worthy of it all, my God. You are worthy of it all. Yes, Lord God. You are worthy of it all. Yes, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's just lift up our hands sa Panginoon. Hallelujah. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let
deserve the glory. Worthy of it all. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. Yes, Lord God. We declare that you are worthy, Jesus. Yes, Lord. We give you all the praise and all the glory, Lord God. In this place, Lord Jesus. You deserve all the glory, Jesus. Come on, let's declare once again, you are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord. Let's pray right now and let God minister to us right now. If you have this prayer na gusto nating itaas sa Panginoon, let's do it right now. Hallelujah. Lord, hear your people, Lord, right now, Jesus. Every heart, Panginoon, and every tongue, Jesus. Sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, Lord God. Just want to worship you right now, Jesus. Lift up your holy name, Lord. The name above all names, Lord God. Jesus. Thank you, Jesus. Let's continue to worship. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Let's just shout His name right now. Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Lahat ang pinakamataas na papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Let's just give Him praise right now. Palakpakan natin ating Panginoon. Itaas lahat ng pinakamataas na papuri. Hallelujah! Let's all shout hallelujah! Yes, Lord, hallelujah! Lord, God's people say, Amen and Amen. Hallelujah! At ngayon po, dumako po tayo sa scripture readings sa Book of Micah
verse 6, 6 to 8. At ito po ang ating sinasabi. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh na ang Diyos ng katastaasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya'y handugan ko ng libo-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo. Matuwa kaya siya kung handog ko sa kanya ang aking anak na panganay na ang laman ay ang aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Itinuro na niya sa inyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh na maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Salamat sa pagkabasa ng banal na salita. Thy word Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Muli dumako po tayo sa building pan offering. Tinatawagan ko po ang kapatid na Jing Lorenzo. Salamat po. At dumako po tayo sa testimony. 5 minutes lang po ang... sino po ang nais na magpasalamat sa isang linggong pinagkaloob ng patuloy na biyaya? Kapala. Ayan po, good morning po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon ng aking testimony. Nung nagpunta po tayo sa Winwatch, yun po ay itintestimony po sa aking buhay na hindi ko yung Holy Spirit po talaga. Dahil yung nag-pray sa akin na pastor, sabi niya, hayaan mong pumasok sa iyo ang yung banal na espiritu. Ayun po, ako po ay natumba. Dahil po, nung hindi pa po ako, nag-aalinlangan po kasi sabi ko, parang matutumba na lang ako, pero natatakot ako baka walang sumalo sa akin. Yung pala po ay may sumasalo. Kaya, salamat sa Panginoon dahil naging ang puso ko ay sabi nung aking pastor na nag-pray sa akin, kailangan mong mabaptize ka sa Holy Spirit. Yun po ay kung kalooban ng Panginoon, ako po ay mabaptize ng Holy Spirit. Pinagpe-pray ko po yan sa Panginoon dahil alam ko ang Diyos ang kikilo sa buhay ko. Pagkatapos po yung pumila na po ako na magpapapray dun sa isang pastor,
Ang nag-pray po sa akin ay si Pastora Joanne. Yung taga Pampanga po siya. Sila pa ay mga prophetic pastor po talaga. Nung pinakilala ko ang sarili ko sa kanya, pinag-pray niya ako. Nakita niya kung ano yung ginagawa ko, kung paano ako manalangin. Sabi niya, pag ikaw ay nananalangin sa iyong room, ikaw ay nakaluhod at nakataas ang iyong mga kamay. Ang mga anak mo sa iyong pananalangin ay isinasama mo at ito ay inilelehans mo, itinataas mo sila sa Panginoon. Iyon po ay totoo. Kaya yung aking puso, yung desire na puso ko, nakita nung pastor na iyon, talagang yung si Pastora Joanne, talagang napaka powerful ng kanyang prayer. Kaya sabi ko, totoo po na pag nananalangin ako, nakaluhod po ako at nakataas po ang aking mga kamay. At ang mga anak ko, habang natutulog pa sila, pinagpipray ko sila, nilelehans ko po sila. Kaya sa Diyos ang aking papuri at pasasalamat sapagkat nadama ko yung banal na espiritu sa buhay ko. Napakasarap po na dumalo sa mga winwats, nagawan. First time ko po yon. Kaya doon po ako na-touch ang puso ko. Kaya ayun, kahapon, sa Brothers Keepers naman po kami pumunta. Napakasarap din pong dumalo. Dahil po ako hindi na nagtatrabaho, kaya ginugugol ko yung panahon ko para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng gabay at proteksyon at sa aking pamilya. Kaya yun po ang aking papuri at pasasalamat. Ganun din po pala nung si Daniel nagkasakit, nung dinala namin sa ospital. Talagang sabi ko, hindi ako papayag na maanuhan si Daniel ng dugo. Umuwi kami sa bahay. Nilehans ko si Daniel. In Jesus' name, lumayas ka. Lagnat ng karamdaman ng aking anak na bunso. Pagkatapos po noon, pinagpawisan si Daniel. Talaga, sobrang pawis niya talaga. Kaya sa Diyos ako nagpapasalamat. Talaga ang Diyos ay kumikilos dahil siya ang nagbigay ng kagalingan doon sa anak ko. Kaya yun lang po. Maraming salamat po sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen po. Salamat po. Talagang ramdam na ramdam ko din po yung supernatural miracle power ng Holy Spirit. At second time ko rin po na napunta ron. At sino pa po ang nais ang kapatid na yayo? Good morning po. At this time, wala akong dalang kode ko. This is very random. But I want to give thanks back to the Lord sa kanyang lahat ng blessings and love na ibinibigay sa amin throughout the year and for the last year. And also, I just want to thank si Ate Pat and Kuya Edwin for being here. And also, my mother and brother is watching live ngayon. Sinend ko yung link sa kanila. Same with my father. I'm also praying na, kasi darating yung brother ko this Tuesday, but they're gonna have a snowstorm. Sana samahan niyo po ako mag-pray sa kanila na makauwi sila ng safe here para madala ko rin sila dito sa church natin. And ito lang, I just wanna tell a story for the last year na breakups and, I'm sorry, ang tawag doon? Yung heartbreak and breakthroughs namin for the last year, hindi ko lang nasabi. We have a dog named Cody. Mahal namin siya, naming buong pamilya. So, before 30th birthday, nawala siya sa amin. But, the same God na wino-worship namin, pinrovide niya sa amin yung love, joy, peace, and also hope sa buhay na aming pamilya nung nawala yung aso namin. Love kasi, even na nawala siya, sobrang mahal namin siya, nag-iyakan kami, nandun din si Jello, si Nico sa bahay namin, na-witness niya kung paano yung iyakan ng buong pamilya namin. But God provide us love to comfort each other, na kahit nawala yung dog namin, nandun kami na support each other, love, ibigay namin yung comfort sa isa't isa, lalo na kay Turdy kasi dog niya yon. And then, love, joy. So, habang nagpipray kami, and during na nagpipray kami, meron pa rin, kahit malungkot, meron pa rin namang joy na ibinigay si Lord sa amin na wag ganong malungkot. Parang, basta binigyan niya kami ng joy na hindi na ganon kasakit nung unang araw. And throughout the day pass,
And peace, syempre, inisip namin na peace na si Cody ngayon, masaya na siya. And kung nasan man siya ngayon, nagpasalamat kami na ibinigay niya sa amin yung love and joy na hindi namin nararanasan sa ibang dog namin before. And also hoping na makabalik siya sa amin through other dog, and may provide din namin sa kanya yung lesson na nakuha namin how to handle the dog and how to love and protect the dog. Kung paano yung love and joy and peace na ipinrovide sa amin, maibigay din namin sa aming mga alaga. And also praying na health pa rin sa kanila, good health, and also to our family. And also, I just want to give, it's okay lang anak, I just want to ask permission. Si 30 kasi sali sa National Youth Basketball League, Binangonan Bay Branch. So sana maprotektahan siya ni Lord for the health and also throughout the training, and maging successful din siya kasi yun din naman yung dream niya as a basketball player. And yun lang po, sana magkaroon pa rin tayo ng love, joy, peace, and hope throughout this year, na the same God na pino-worship natin, siya ang magpo-provide din yon. And to God all be the glory. Thank you, sis, sa continuing power of love sa bawat isa sa atin. At sino pa po ang nais? Nakatatlo. Mga bata, baka may gusto sa inyo ano? Ha? Okay. Ngayon po, dumako tayo sa pinakamahalagang mensahe ng buhay na ihahatid sa atin nating mahal na pastor. Walang iba, si Pastor Joey Flores. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ako po'y nagagalak doon sa naganap na pagdalo namin sa Windwatch. Dahil nakita ko ang mga kapatid natin na sila mismo ay nakaranas kung paano sa kanila mamagitan ng banal na Espiritu. Doon na nakita na kung saan ang Diyos na hindi nakikita pero nararamdaman ng bawat isa. At yan po ay ayon din sa iyong paniniwala at pagtitiwala din sa Kanya. Kung mas naniniwala ka sa Kanya, mas nagtitiwala sa iyo. Ang tiwala na yan, binibigyan ng Panginoon ng pagpapahalaga sa bawat anak niya. Muli po, magandang umagang muli. Dumako tayo sa ating teksto. Basahin po natin. Sagot tayo ni Kristo. Tayo manalangin. O Diyos, maraming salamat sa biyaya ng kalakasan ng pag-iingat mo sa bawat sambahayan, sa bawat pamilya, sa bawat isa, sa bawat batang maliliit na narito ngayon. Lukubo mo kami ng iyong banal na kapangyarihan, ng banal na Espiritu na kung saan lahat kami na makikinig ng salita mo ay mapuspos kami ng kalis-linisan at kabanat-banalan mong salita. Sa pamamagitan ng salita, Panginoon, nagpapalinis po kaming lahat sa pamamagitan ng aming paglilingkod na tunay at tapat sa iyong pangalan, sa iyong dakila, sa iyong katas-taasan at kabanal-banalan mong pangalan. Samahan mo kami ng aming pagsamba sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Okay, next slide. Basahin pa natin lahat. Nakatuon sa ritual, hindi sa relasyon. Sa tingin nyo, ano ito mga kapatid? Nakatuon tayo sa ritual na gawain o yung mismong gagawin ng iba sa'yo o yung relasyon mo sa Diyos. Alin dito ang mas napipili ng marami? Alin din dito ang mas ginagawa ng karamihan?
Kahit tayo yung mga born-again Christian, ano yun mas madalas na humahatak sa'yo? Nasabihin sa'yo ng iyong kapatid, tsaka ka na pumunta dyan, meron tayong gagawin na ritual. Masarap yun. Hindi yung pala pupuntahan yun. Ito yung pag-akit sa atin o paghila ni Satan sa ating paglilingkod sa Kanya upang ang bawat salita niya hindi mo marinig. Yang ritual na yan, malakas po yan makahatak sa isang mananampalataya. Malakas din magdala yan sa bawat bata maliliit. Ano ito mga kapatid? Number 1, ang cellphone. Bago pa tingnan ng Bible, naka-cellphone na. Bago pa tumingin sa Biblia, nasa TV na. So, mga ritual na kung saan nagiging baliwala ang panawagan at salita ng Diyos sa iyong buhay. So, ano magiging relasyon mo sa Diyos kapag ganyan ang anak mo na lumalaki? Dati po, kami sa uno maliit pa kami. Nung buo pa ang aming buong sambahayan. Kami ng lola ko, bago matulog sa gabi, lumuluhod kami doon sa Diyos-Diyosan. Dahil hindi po kami born again noon. Sumasambat at nagpapasalamat sa Diyos. Ngayon tayo mga born again na, kung bakit ito ba'y naituturo natin sa ating mga anak na maliliit, na bago matulog, nagpipray tayo sa Diyos. Ngayon, hindi na po ganon ang nakikita. Mula sa ama, sa ina, anak, nasa kanya-kanyang lugar na dala-dala ang cellphone. Na hindi nakuha magpasalamat sa Diyos. Na hindi na makuhang siya ay papurihan man lang. Dahil inuuna lagi ang ritual niyang pangangikitaan. Ano po ba maging relasyon mo na ganoon? Kayo ba nakakita na sa YouTube, sa Facebook, na puro cellphone ang inatupag hanggang di niya makuhang kumain o umihi man lang? Ano nangyari? Nagkasakit. Iyan ang dulot niya ni Satan upang tayo ma-hook sa ganyang mga ritual na inuna mo. Pero sabi ng Panginoon, kung siya ang ating uunahin, may plano siya para sa ganyang bagay. Dapat lahat tayo magkaroon ng kanya-kanyang oras sa ating paglilingkod. Hindi sa mga ritual na relasyon mo sa bagay na nakapaglayo sa iyo sa Diyos. Next slide. Hindi nasusuhulan ng Diyos. Bakit nga ba hindi nasusuhulan ng Diyos? Ito yung problem ng Diyos. Nakatuon sa ritual kaysa relasyon. Nakatuon sa dami sa kanyang kalidad ng puso. Hindi maunawaan ang tunay na nais ng plano ng Diyos sa buhay niya. Ano yung nga ba ito hindi nasuhulan ng Diyos? Marahil, lahat tayo ay dumaranas na ikaw ay nasuhulan din. O may iba sa atin na hindi pumayag. Umaliban na nga lang kung tayo noon na hindi pa mga Kristiyano. Paano nga ba ang pagsuhol? Paano nga ba susuhulan? Dahil pag sinusuhulan ka, ibig sabihin meron kang posisyon. Tama ba? Kung meron kang posisyon, yung posisyon na yan, niligan na siya ng Panginoon, magpapasuhol ka ba? At kung sakaling magpapasuhol ka, magbibigay ka sa kanya ng isang oportunidad na kung saan gagamitin mo yung posisyon mo sa tingin mo. Magtatagal ka ba sa ganyang kalagayan? May mga pagkakataon na kung saan mayroon tayong dapat gampanan, mahirap gawin, pero kung ikalilinis naman ng iyong pamumuhay, why not? May mga salita tayo naririnig sa ating kapwa. Kaya ka sinasabihan yan. Alam kung bakit? Upang baguhin ang estilo mo sa iyong kapatid. Kasi hindi mo alam, ang sinasabi mo sa iyong kapwa, sa iyo hindi masakit. Pero sa nakarinig sa iyo, nasasaktan na pala siya, hindi mo pa alam. Ano ang tawag dyan? Ang tawag dyan,
Akala mo ikaw yun ang Diyos nila. Akala mo ikaw yung pinakamataas. Pero hindi. Nakikita nga ang Kristiyano ka, pero kung magsalita ka, nanunuhol ka ng salita sa Kanya, na siya nagiging pagkababa ng pagtingin niya sa iyo. Kasi dinadjust mo na siya ng ganoon. Minamaliit mo na siya. Kaya nga sabi sa Biblia, pag merong pumasok na mayaman, ang sasabihin ng mga kapatid, halika, muupo ka doon sa unahan. May pumasok na isang kapatid uli, natahi-tahi ang damit, diyan ka muna sa tabi. Paano magiging parehas ang ating pagtingin sa ating kapatid? Gayong pare-pareho tayo nasa loob ng kanyang templo. Kaya paano? Hindi nasusuhulan ng Diyos sa lahat ng handog mo na material na bagay. Sa lahat na sinasabi mo, na ginagawa mo, pero ang atensyon mo lang ay makilala ka ng marami. Yang suhol, kung minsan, nangingibabaw. Saan madalas to? Sa mga politiko. Huwag nating gayahin ng mga politiko. Tayong lahat na sa iglesia, maging paris tayo sa paningin ng Diyos. Ang Diyos nga kahit minsan, siya ba nasuhulan? Siya ba nakaranas ng tinukso na nadala siya? Siya ba nakaranas na binili mo siya at ginamit mo? Kaya sabi sa verse 8 ng ating pinag-aaralan, sabi dito, sa verse 8 ng Mika 6 verse 8, itinuro na niya sa inyo, sa iyo, kung anong mabuti, ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa na may pagkukumbaba at sumunod sa Kanya. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin eh. Kaya yung suhol, kung magpapasuhol ka, ang sumusuhol sa iyo, si Satan. Kapag tinanggal mo ang suhol, ibig sabihin, nagiging kakampi ka na rin ni Satan. Hello? Kaya ang Diyos natin, hindi siya pumapayag na may isa sa atin na madadala ni Satan. Why? Ang sabi nga niya ayaw niya, mayroong siyang anak o lingkod na mamamatay. Masakit sa kanyang kalooban yan. Kung ating iisipin, lahat ng minamahal ng Diyos, mahalin mo rin ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Pahalagahan mo rin ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Mahalin mo rin kung anong biyaya na natatanggap mo. Simula ngayon, naging Kristiyano ka. Pagkaibigin mo rin ang nag-iibig din sa iyo, huwag mong baliwalain kung anong pagtutuwid na ginagawa sa iyo. Kasi kung tayong lahat, hahato sa ating kapwa, maging husgahan mo siya. Ngunit kung ito'y pagdidiinan mo siya sa kanyang ginawa niya, doon napupunta ang paghatol mo sa kanya. Ngunit kung sasabihan mo lang siya, ito ay pagtutuwid mo sa kanya. Next slide. Basahin mo rin sabay-sabay. Okay. So thank you po. Dito na makikita, laging abala sa pag-unlad sa sariling kapakanan, hindi pagsunod sa plano ng Diyos. Anong kaignayan ito? Dito na makikita na laging malugot siya sa handugan. Tayo mga Pilipino, marami sa atin na minsan ay nadadala sa dami ng suhol. Dumadami ang ating mga natatanggap. Pero, ang Diyos ba nadala sa suhol ng libo-libong tupa? Kaya si Kristo, nung tanggapin niya ang hatol,
Dahil alam niya wala siyang kasalanan, tinanggap niya ang parusa sa krus, tinanggap niya ang pagdura sa kanya, tinanggap niya ang lahat ng parusang dapat na tayo ang dumaranas. Ibig sabihin nito, malulugod ba siya kapag tumatanggap tayo ng maling pagkakamali ng iba? Sa halip na siya yung ituwid, kinakampihan pa natin. Sa halip na siya pagsabihan upang itama ang kanyang maling pamamaraan sa kanyang paglilingkod, dahil may soul sa iyo, pinabayaan mo. So, lumalabas na ikaw ang kanyang protector. Alam niyo ba kung bakit ang Diyos ay hindi napasuhol? Gawin natin siyang pattern ng ating buhay, ng ating paglilingkod. Gawin natin siyang ehemplo ng ating tagumpay bilang pagsunod sa Kanya. Dapat tayong lahat, magkaroon tayo na totoong tinanggap mo siya sa buhay mo bilang Diyos ng iyong tagapagligtas. Si Jesus, nung tanggapin niya ito, mayroon ba siyang sinabing, ayoko na, hindi ko na kaya? At kung kikilalanin mo ang pagsunod sa Kanya, ayon sa Mateo 10:32, sabi nito, ang sino mo kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, kikilalin ko rin siya naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikakaila ako sa harapan ng mga tao, ikakaila ko rin siya sa harapan ng aking amang nasa langit. Ibig sabihin, sa bawat suhol ng ating tinatanggap, sa bawat ibigay sa iyo upang takpan ang kasalanan ng iba, kinakaila mo siya. Tinatago mo siya sa iyong puso. Bagamat ikay nangingilabot na, nagpaparamdam na sa iyo, pero wala ka pa rin ginagawang pagbabago. Kaya kung minsan, nagiging seryoso ang Panginoon sa atin kung bigyan tayo ng pagsubok. Anong pagsubok to? Ano man ang ating pinagdadaanan ngayon, kung tayo magsasalita sa ating kapwa, naway mapabuti ang buhay, hindi para sirain. Sa ating paglilingkod, bigyan natin ng magandang salita ang lahat ng kapatid mo na sakop ng iglesyang ito upang siya madala mo rin kagaya ng pagtitiwala mo kay Kristo. Dahil si Kristo, nasimula yung tanggapin mo siya, nagtiwala sa sayo. Pinagtiwalaan ka niya, pinanghawakan mo, pinangahawakan din niya na ikaw ang kanyang anak. Dapat maging matibay ka sa ganyan. Dapat maging matatag ka sa paglilingkod sa Kanya. At huwag kang pasusuhol kay Satan. Kasi ang suhol, ito ang naglalayo sa atin, sa ating relasyon sa Kanya. Kaya kung minsan tayo nalalangin, bakit lagi magkatabi ito? Ibig sabihin, nagwa-worship tayo kay God. Pero pag ito maghihiwalay, sa tingin mo, ano tawag pa ganyan ka lang? Wala tayong unity kay God at saka ikaw. Nasisira ang unity ng bawat isang mananampataya kapag ito'y naghiwalay. Maging sa sambayan, kapag puro lalaki ang lagi nananaig sa bahay, o babae na lagi nananalo sa usapin, ano nangyayari? Meron bang love? Wala, hindi ba? Kapag lalaki naman ang ganito lagi, na gusto niya laging siya masusunod sa bahay niya, gusto niya ako mo susunod sa bahay ito. Walang iba. Dahil ako naghahanap buhay sa inyo. Ako nagpapalamon sa inyo. Masakit na salita. Pero kung tutuusin, kung pagsasama natin, love, joy, and peace, laging magkasama ito. Amen? Sa lahat ng sandali, nalulugod ang Panginoon kapag pinagsama-sama natin tatlong iyan. Sa lahat ng bagay na iyong buhay, tandaan mo, mas magiging malugod sa iyong Panginoon kung kikilalanin mo siya ng lubusan sa buhay mo. Sa papaanong paraan? Number 1, regular attendance in church. Regular attend to prayer meeting. Regular
devotional every day. Yan ang nagpapalapit sa iyo sa Diyos. At yan din ang nagpapalalim sa iyo ng iyong kaugnayan din sa Kanya. Pero sa tatlong iyan, nagkulang ka ng isa. Sa tingin mo, malalim ka na ba sa Kanya? Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng paghato sa kapwa. Tingnan mo si Kumarik mo. Born again Christian, pero ganun pa ng pasalita. Ang tawag doon, judgment o chismis. Pero kung iyan ay pagdidiin mo sa Kanya ng paulit, yun na ang paghatol mo sa Kanya. Next slide. Si Kristo ang makatarungan sa lahat. Bakit si Kristo ang makatarungan sa lahat? Dito na makikita. Ang katarungan ba nabibili? Oo, sa lupa. Pero sa Diyos ba nabibili ba ang katarungan? Itong katarungan na binabanggit dito, sabi rito, sabi sa Isaiah 47 verse 10, panatag ka sa paggawa ng kasamaan, pagkat iniisip mong walang nakakakita sa iyo, niligaw ka ng iyong karunungan at kaalaman, sa palagay mo sariling ikaw ang Diyos, na walang hihigit pa sa iyo. Kumisan, yung ating paggawa ng masama, nagiging panatag ka. Kahit sinasabi na born again Christian ka na, ano nyo ba yung pagsasabi mo sa kapwa mo na hindi niya gusto? Sinusugatan mo ang puso niya na unti-unti. Kahit maliit lang yan, mahapdi niyan yan. Yung nga ng sundot ng karayom, napapaare tayo. Tama ba? Pero yung salita, yung sundot ng karayom, ilang araw, ilang minuto tanggal. Pero ang salita, nabibigkasin mo sa iyong kapwa, hanggat siya'y buhay, nasa puso niya, nakabaon. Amin po ba? Dahil doon, pinag-iingat tayo ng Diyos. Sabi sa Isaiah 47, verse 10, panatag ka sa paggawa ng kasamaan, sapagkat iniisip mong walang nakakita sa iyo, inililigaw ka ng iyong karunungan at kaalaman. Palagay mo'y sarili mo ikaw ang Diyos, na walang nakahigit pa sa iyo? Ano nyo kapatid? Kapag ikaw ay laging ganyan, abutin ka man ng 10 dekada sa church. Kung di mong babaguhin estilo ng iyong panalita, mananatili kang batong katitisuran. Mananatili kang nakakasugat na bawat dumaan sa iyo ay laging may sugat. Kung sino man yan, maging sa iyong buong sambahayan o sa bahay man yan, o saan man yan, sa pabrika man yan, sa opisina man yan, doon nagsisimula, ayoko na dito. Aalis na ako ito. Bakit? Sobrang sakit na. Sobrang sakit na. Doon nagsisimula. Nawa, sa iglesang ito, magkaroon tayo ng 3 bahagi na binabanggit ng Diyos. Love, joy, peace. Kaya tayong lahat, angkin natin to, mga kapatid. Bago yung makatarungan sa lahat ng bagay, ipakita natin ang totoong Kristiyano mo. Ipakita mo ang totoong hugis na binibigay sa iyo ni Kristo. Na darating ang panahon na siya ang hahatol sa atin lahat. Isa-isa. Hindi ikaw yung hindi porke born again ka na sa iyong bahay. Kahit kayo save na? No. Isa-isa ang paghatol ni Kristo. Kaya nga binigay sa kanya ng Ama lahat ng kapangyarihan sa pamamahala niya tayo. Huhukuman. Kaya bago mangyari yan mga kapatid, si Kristo ay makatanungan sa lahat. Kung ikaw ay makatanungan tao, marami kang ginawang mabuti, ibig sabihin, meron kang itinatatak sa puso ng bawat isa. At yan, hindi ba? Kapag bayani ka, nagmawa mabuti, tatayo ka pa ng monumento, edi lalo na sa langit. Ano ba ang gusto ng Diyos sa atin lahat bilang mga Kristiyano? Si Jesus, ilang dekada na siyang Diyos.
Kaya kung tawagin siya, Alpha Omega. Bakit? Maliit pa akong bata, si Jesus na ang sinasabi sa church. Ngayong 61 na ako, si Jesus pa rin. Meron bang magandang balita o pangit na balita ang nadinig mo sa Kanya? Kung tawagin siya legacy. Habang hanggang sa ating ikasampung lahi ng ating lahi, siya pa rin ang kikilala ng mga tao. Kaya siya ang ginagawa nating pattern ng ating paglilingkod. Tumulad tayo sa ginawa ni Jesus. Sino-sino pa? Kung si Jesus man hindi mga parisan, sino mga kayang ginawang disiplo? Ang ginawang disciple? Unang by one, si Moises. Si Moises dumanas din ng iba't ibang pagsubok, pero sumunod siya. Gawin natin mga parte ng lahat ng ginawa niyang apostol. Gawin natin ito ang ginawa ni Jesus sa atin. Yung mga tinuturo niya sa atin, nakakasama ba sa atin lahat? Nakakapelwisyo ba? Nakakainis na ba? Mahirap bang sumunod sa Kanya? Si Jesus ba, minsan, siya ba'y nainis sa iyo? Siya ba'y nagreklamo sa iyo? Siya ba'y nagsabi sing ayoko na sa iyo? Siya ba'y nagsabing ganun sa atin? Kapatid, isip-isip mo mabuti. Kung malakas ngayon, alam mo ba kung ano mga kinabukasan sa iyo? Alam mo rin ba kung paano ka magiging safe sa iyong araw-araw na paglabas? Si Jesus lang ang tanging nagbibigay ng lakas ng yan. Hindi magagawa ng tao ang ginagawa ng Diyos. Si Jesus bilang Diyos na ating tapagligtas, kung papaano pinahalagahan ng iyong mata, pahalagahan mo rin ang salita ng Diyos. Pahalagahan mo rin ang sinasabi sa iyo ng banal na Espiritu. Hindi sa lahat ng pagkakataon, lagi kang safe. Kung nawawala ka na sa kanyang presensya. Dapat, lagi mo siyang asahan, lagi mong tawagin ang ating Panginoon. Ituon natin ang ating sarili, i-focus natin ang ating paglilingkod sa Kanya. Kaya nga po, ang bawat simbahan, naka-center ang krus na yan, maging center rin ang puso mo sa iyong buhay si Kristo. Next slide. Basahin mo natin. Bakit babae ang ginawang simbolo? Itong babae kasi, kumaka ni Maria, na ginamit ng Panginoon, tinakpan siya, ang Diyos ba may kinikilingan? Wala. Pagdating sa judge ng tao, may kinikilingan ba ang tao? Meron. Iyan ang pagkakaiba sa Diyos natin. Ang Diyos, sabi nga niya, sinabi mo sa iyong kapatid mo na masakit, wala nakakita ng ibang tao. Pero ikaw, kita ka niya. Kaya yung paghuhukom niya, huwag mo itago sa kanya. Dahil iyang ni minsan, hindi mo yan may tatago. Ano man sinabi mo sa madilim, sabihin mo rin sa liwanag. Next slide. Sabi natin. Si Kristo ang makatanong ang hukom. Totoo naman. Alam ba niyo okay, hindi pa born again? Siguro edad ako ng 12 anyos. Sinakinim ni Kuya nakapula, nakared. May ano ko maliit na Bible na maliit. Na kada Biyernes Santo, binabasa ko. Anong tawag doon? Na kada Biyernes Santo, binabasa ko. Pagkatapos, pumupunta kami ng bundok ng mga kumpare ko. Yung pala'y mali relasyon sa Diyos. Yung pala'y book na yon, Book of Satan. Kasi doon nagkakaroon kami ng kutagay. Nagpapalakasan kami ng aming pagsuntok sa saging.
Doon, umuubos kami ng kada isang, kami apat na kukumpare na nino ng anak ko doon sa Pasig, na kung saan meron kaming ginagawang ritual na gawain. Pagdating ng Biyernes Santo, umakay kami ng bundok doon sa San Mateo Rizal, na kung saan merong bukal na tubig. Meron kami mga suntok na saging, na sa isang suntok lang, buwal ng saging. Yung pala'y mali. Kaya ito, si Kristo makatarungan dahil lahat ng ginagawa mo nung una, hanggang sangi ginagawa mo pa at hindi mo to sinusurrender sa Kanya. Yung Kanya makatarungan, hukom, dadanasin mo. Hindi man sa lupa, itong ating katawang lupa, hindi ito magdaranas ng sakit doon. Yung spirit, yung kaluluwa mo, ang siyang parurusahan. Kaya tayong lahat, meron tayong tatlong kamatayan. Una, kamatayan sa laman. Pangalawa, kamatayan ng kaluluwa. At yung pangatlo, ano? Kamatayan ng spiritual mo. Kaya meron tayong katawang panlupa, katawang panlangit, at katawang espiritu. Sa lahat ng ito, sabi ito, ang kasalanan sa ating kasalanan ay pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos. Kaya dapat dito lahat tayo, yung maging pantay-pantay ang ating pagtingin sa ating kapwa. Gawin natin. Bagamat iba-iba tayo ng pag-uugali, pag-iisip, paglago o kayamanan, kaya nga po ating daliri ay hindi rin pantay-pantay. Ganyan din po ang isip ng mga tao. At ganyan din po ang kanyang yaman. At ganyan din po ang hirap ng tao. Kaya ating pantito, hindi nagiging pantay-pantay. Nagiging pantay lang po ito kapag tayo kumakain ng kanyang salita. Amen? Next slide. Si Kristo ang pinakaminhandog. Kapag tayo naghahandog sa Panginoon, ano ba ating paghahandog? Anong araw? Sunday. Ihandog natin ang araw ng linggo, ilaan mo ang araw neto para sa Kanya. Kinakailangan bago dumating ang saktong oras na paanyaya ng Diyos sa atin, dapat nakahanda ng lahat. Dapat Sabado pa lang inahanda mo na kung anong dadalhin, kung anong susuot, at kung sino nga akayin mo. Sabi rito, si Kristo ang tunay na pinakamainam na handog. Dahil si Kristo, nung nandito ka, inahandog din niya sa atin ang kanyang presensya. Amen? Next slide. Ano ang sabihin niyo, kapatid? Ito ba nagagawa niyo sa iglesia? Kahit maghanto ka ng libo-libo, ang tupa walang katapusang agos ang langis na olibo, kahit anak mo hindi pa malulugod sa Diyos. Ito yung tinatawag natin na meron kang lipat patong Boracay. Dinala mo lang ditong ikapo mo at umalis ka na. Sa tingin mo, nalugod siya? Sa tingin mo, nasiyahan siya? Ibinigay mo nga ang iyong kasamang bahagi, pero wala ka naman dito. Yan po yung tinutukoy diyan, kapatid. Na kung saan sabi ito, kahit maghandog ka ng libo-libo, kung wala ka naman sa church, sa tingin mo, natutuwa na sa'yo? Hindi malaga sa kanya anong material na bagay. Hindi malaga sa kanya ang mga handog mo sa kanya. Kundi ang nais niya, ikaw na mismo na may katawan. Alam natin ang Panginoon, nalilikha niya ang lahat ng material na bagay, ginto, pilak, diamante. At anumang bagay na meron dito ka, sa Kanya, basura lang yan. Ang pinakamayaman sa Kanya, iyang pagsamba mo, iyang pagtitiwala mo, iyang handog mo na katawan mo, at iyang puso mo. Tayong lahat, sabi ito, kahit maghanto ka ng libo-libo, at milyones pa yan, kung wala kang presensya sa Lord, hindi siya nalulugod sa iyo. Next slide.
Okay. Principle number 3. Basahin natin. Si Kristo, tayo ba lahat nagagawa natin itong magpumbaba? Alam niyo kung saan mauunahin to? Hindi ito sa iglesia mauuna yan. Saan? Sa iyong sarili mismo. Kung kaharap mo ay nagpapumbaba sa'yo, ikaw ay hindi marunong pumbaba, hindi magiging maganda ang iyong usapan. Kahit pagdating mo sa judge, kung hindi ka na makabababa at binibili mo yung judge, sa tingin mo, nagawa mo yan? Di rin. Why? Dahil kinakasangkapan mo maging matataas sa tao. Dahil ayaw mo ibaba yung fried chicken mo na yan. Bagamat, alam mo ang katawan ni Kristo, alam mo ang kanyang nais sa'yo, pero hindi mo binababa sa tingin mo. Kaya kung minsan tuloy, itong pagsunod sa kalooban ng Ama, nahirap tanggapin eh. Lalo pat pag meron kang kahati sa iyong ina-applyan na posisyon. Lalo pat pagka marami nakikita ang katangian sa iyo, marami bumabato sa iyo. Di ba yung liwanto sa isang mangga na hitik na hitik? Di ba binabato ng mga tao? Ganyan din ang posisyon ng tao. Kapag ikaw ay nahihitik sa kumpanya at nakikita ka ng pinaka-big boss mo, di ba? Mabangong pangalan mo at doon maraming babato sa iyo. Kasi naglagay kay boss. Kasi naman, marami binigay yan. Kasi naman, gato ganyan. Marami mga ginagawa, pasiraan ka. Sino ang bida? Yung bumato ba? Yung nalaglag ka. Kaya ito, sabi ito, dapat si Kristo ay nagpumbaba, sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo, pagyamanin mo, pahalagahan mo, sundin na may kagalakan. Hindi dapat tayo magpadala sa bukso ng damdamin ng iba, kundi ang bukso ng damdamin ni Kristo na sumasayo. Promise. Basahin natin. Hindi ba? Itinuro na sa atin ng Panginoon kung ano mabuti sa sama. Itinuro niya sa atin ang mga kabuti sa ating buhay, sa ating paglilingkod. Itinuro niya sa atin lahat to. Ito ba ating nakakalimutan? At ito rin ba nagagawa natin? Sabi ito, itinuro na sa atin, sinunod sa atin mga tao ang mabuti. Pero may ilan pa rin sa ating gumagawa na masama, na labag sa kanyang kalooban. Sasambalan tayo pag merong pagpapala. Sasambalan tayo pag merong kang isusuot. Sasambalan tayo kapag sinipag ka. Kaya tinuturo sa atin ng Panginoon na ginawa niya ang bundong ito ng 6 na araw. At itong araw ay ilaan mo para sa Kanya. Ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon eh. Yung higit mo siyang kilalanin. Paano mo siya makikilala kung minsan ka na sumamba sa loob ng taon? Sumamba ka ba dahil nagpasalamat ka lang? Sumamba ka dahil meron kang isusuot? Sumamba ka dahil may pera ka? Kung wala ka ng pera, paano na? Kung wala kang yan, ikapo sa Kanya, hindi ka sasamba? Yan ang isang bagay na dapat mong linisin sa iyong sarili. Ang Diyos ay di tumitingin sa libo-libo mo. Ang Diyos ay di tumitingin sa handog mo, kundi ikaw mismo ang gusto niya. Why? Kung natatandaan ninyo, nung nilikhain ng Diyos ang mundong ito, ng 6 na araw, nilikha niya ng lahat ng bagay na yan. Uto mo, ginto, pilak, diamante, o paman, whatever. Nilikha lang niya yan, gamitin natin. Pero kung ihahandog mo sa Kanya, basahan lang yan sa ating Panginoon. Kaya ito, kapag tayo tinutuon ng Panginoon, matuto tayong sumunod sa Kanyang kalooban na siya niyang ikatutuwa at pagpapala na nakalaan sa bawat isa. Kaya naman tayong lahat hinaham ng Panginoon sa umagang ito. Maging masurin tayong mga anak niya.
at ilaan natin ang araw ng linggo para sa Kanya. In the name of the Father, the Holy Son, and the Spirit. Amen. Salamat po, Pastor, sa mahiwagang biyaya na pinagkaloob mo sa araw na ito na reminder sa amin. At ngayon po, dumako po tayo sa tithes and offering. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay sa iyo'y ring handugan. Sa gayong kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Kawikaan. Nasa Kawikaan 3:19 po. Ngayon po dumako po ang ating tithes and offering na sa Zoe and Angel, yes. Give thanks. Jesus Christ. Let the weak say I am strong. Give Dakilang Diyos, binabalik namin sa iyo ang papuri, pasasalamat sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, na bawat pamilya, bawat kamay, bawat puso nagbigay sa iyong ubasan. Patuloy mga Panginoon na pasaganahin sila sa mga bagay na papapala mo, Panginoon, ibuos mo, Panginoon, ng todo-todo ay iyong pagpapala na kung saan sa bawat pamilya, Panginoon, sa bawat lingkod mo na narito, ay ibuos mo ng iyong masaganang biyaya upang ito'y magamit sa iglesyang ito. Na isang ikalalago, ikadadami ng iglesia na kung saan kayo po ang nagtayo nito. Sa pamamagitan ng aming handog nito, Panginoon, pagyamanin mo ito, Panginoon, at basbasan ng Banal na Espiritu. At ito ibalik mo sa Kanya ng liglig, sikslig, sa lahat na naghandog sa umagang ito.
Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng anak mo na kung saan ang puso nila'y hinahandog para sa iyo. In Jesus' name, I pray. Amen. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. We bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that sings, who sings your praise. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that sings, who sings your praise. Oh God of Jacob. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that sings, who sings your praise. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that sings.
Mga kids, dito sa harapan. Do. Sige. Mga kapatid, ating alihas ng mga batang ito. Kumukha ng ginagawa ng ating kapatid Lori Bermeda sa maliliit na gulang ng mga batang ito, Ama. Amin po silang binabasbasan sa patuloy ng paglago ng mga batang ito, sa patuloy na pagsamba sa iyo sa umagang ito, Ama, ay patuloy manatili po sila sa iyong katuruan. Hubugin mo sila ng iyong banal na salita, maging sa Espiritong banal na tumatanglaw sa mga batang ito. Basbasan mo sila ng iyong banal na dugo na kung saan lahat sila uhubugin mo ng aral at turo mo, Panginoon. At lagi mong samahan sila, maging kanyang buong sambahan ng mga batang ito ay patuloy lumago, sumagana sa pagsunod ng iyong kaalaman, pagsunod sa iyong salita, pagsunod, Panginoon, na may mabuting dalyunin ang mga isa. At patuloy mo sa samahang at Diyos na mayaman ng pagpapala mo sa mga batang ito. At maisama nila, Panginoon, ang kanyang mga magulang sa iglesia ito upang sa pagdali, Panginoon, ng pagpapalang ibubuhos mo sa mga batang ito ay manatili po sila sa iyong pagkalinga, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapahalaga sa mga batang ito ay patuloy, Panginoon. Bigyan mo sila ng iyong matagumpay na pagpapala. Ito po ang aming declaration sa mga batang ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Tayo po lahat ay dumako sa ating panalangin. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siya nagbibigay bukha ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang makumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na suma sa inyo. Ang Diyos na pinagmulan ng kapayapaan at lahat ang uri ng kapangyarihan, damahin ninyo ang paspas ng Panginoong Hesus Kristo na siya nagbibigay sa atin ng pag-asa, na siya ating paglingkuran, madama ng bawat isa ang patuloy na pagsama sa atin ng Panginoon na mayaman na pag-akat at pagpapalang bukal sa kanyang puso isipan na kung saan lahat ng ating ginagawang paglingkod sa Kanya ay maglinis tayo sa Kanya. Maglingkod tayo sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang basbas mula sa ngalang Ama at Anak at Banal na Espiritu. God Almighty, in Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. At Amen. At Amen. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Isa pong announcement, meron po tayong confirmation class. Thank you po. Maupo po muna lahat at balik natin mga church announcements. Next Sunday po we'll be having our Communion Sunday as for the month of February. At ang mga magsisiganap sa susunod na linggo, February 1, 2026, ating pong speaker, ating Pastor Joey Flores, at ating pong tagapangunay, Sister Mary Jane Franco. At muli po natin kalilimutan na dumalo sa ating mga church activities every Wednesdays, 5 p.m. Ang ating online life group
And every Thursday, it's 3 p.m. ang ating midweek life group dito po sa ating church. Saturday, life group ng mga kabataan. And Sunday, ang ating Sunday worship service every 9 a.m. For our color coding to be collected by Nicole, ang color coding po natin ngayon ay white and black. And announcement din po para sa lahat ng kabataan, magkakaroon po tayo ng LoveCon 2026 sa darating na February 14. We'll be having our Love Month Special Fellowship sa Palmera. Ilan po, God bless natin lahat and happy Sunday!